guilty ka. Ah? Reaksyonan mo. Kanino mo ibinigay, Malutak, sa Antay-Kalingap? Ano ang ginawa ng Antay-Kalingap? Di ba binabanatan ang Kalingap? Ah? Buti ko yung binigyan mo sa voice message na yun o kung ano-ano ang mga iniabot mo doon ay nasa loob ng Kalingap dahil mareaksyonan yun ng pang good vibes pero ibinigay mo sa isang antay. Ano ba ang asahan namin sa isang antay, Malutak? Ha? Di ba babanatan ang Kalingap? Kami? Ah? Huwag ka nang magpalusot. Nagtalino-talinuhan ka. Naghahamon ka pa na ilabas. Ah? Ilabas. Huwag ka nang magmamayabang. Nagpapakita ka pa rin ng tapang mo kahit wala ka na eh. Nasusukol ka na, nasa isang corner ka na eh. Ha? No, sa lumabas dito na voice record na ito, nagulat ako. No? Nagulat ako at nalungkot ako. Kasi ito lang masasabi ko sa iyo, Ate Malu. Si Kuya Val at saka si Kalinga Prab, yung mga founders natin na hindi siya yung kalaban mo. No? Hindi siya ang kalaban mo, kundi si Dr. Love ang kalaban mo. And sana hindi mo idinamay dito. Hindi mo idinamay sina Kalinga Prab, sina Kuya Val, no? And natatandaan ko yung sabi mo sa akin na ikaw ay nagpaalam kay Ate Edna na pansamantalang lalabas ka muna ng Kalingap, no? Ikaw ay maglalaylo muna. Pinayagan ka sabi mo sa akin, pinayagan ka ni Ate Edna. Okay ang inyong samahan ni Ate Edna. Pero nagulat lamang ako dito, no? Sa narinig ko. Hindi ko in-expect na si Ate Malu, nagawa ni Ate Malu yung ganito, no? Maaari si Ate Malu, uulitin ko, nire-respeto ko yung decision mo na pag-alis sa Kalinga, pero sana hindi humantong sa ganito. Hindi umabot sa ganito yung narinig natin doon sa voice record na yon, no? Ayun naman pala. Kaya naman pala hindi magkamayaw ang mga Antay-Kalingap sa pagko-content sa Kalingap. Sa mga pinapasabog nila na di umano'y mga flaws sa Kalingap, mga butas sa Kalingap, ay dahil mayroon naman palang nag-uutos. Mayroon naman palang nagbibigay ng mga impormasyon na marahil na kahit siguro noon pa, nung mga nakaraan na nasa loob pa ng Kalingap si Ate Malu, dyan sa mga GC na yan, ay mayroon na po siyang ibinibigay na mga impormasyon o inililik na impormasyon sa mga anti-Kalingap reactors. Particularly, siguro sa kanyang inaanak na si Ring Kapeso. Natural lamang yan dito sa social media. Ang problema nga lang marami ang nagulat. Marami ang hindi umaasa na of all those people na pwedeng pagtaksila ng Kalingap, na po pwedeng ipagkanulo, bakit si Ate Malu pa? Si Ate Malu na alam natin na todo suporta at talaga namang nandoon ang kanyang puso sa Kalingap, sa advokasya ng pagtulong sa ating mga kababayan. Na kapag nakikita mo yung kanyang mga ginagawa, ay talaga namang gaganda ang pakiramdam mo. Kahit na high blood ka, bababa ang iyong blood pressure sapagkat napakasarap sa pakiramdam na makita si Ate Malu na tumutulong. Pwera lang kapag nagbigay si Ate Malu ng alimango, na syempre kapag nasobrahan tayo ay ma-high blood tayo. At ito nga ang nangyayari. Mukhang yung sipit ng alimango na ito ay kumukurot ngayon sa puso nila Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Nakita niyo naman sa ating thumbnail, talagang nakaamba ang dalawang sipit ni Ate Malu kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab. Kasi nga, pinapatira naman pala, pinapakontent naman pala sila Kuya Bal at Kalinga Prab. Nagbibigay naman pala ng impormasyon itong si Ate Malu sa mga Antay-Kalingap para i-content at para butasan, para ratratin at para pagpiestahan ng mga Antay-Kalingap. Ganun naman pala,
Now we know. Kasi nga, lumitaw, lumabas, kumalat yang voice recording na yan na nagsasalita si Ate Malu ng kung ano-ano patungkol kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab, sa Kalingap, involving sponsors and involving other people. Kasama na syempre dyan si Birador. Kawawa naman. Napagbintangan pa na kumikita, na binabayaran. Totoo naman na wala namang pera talaga si Birador. Kasi kung may pera yan, sa dami ng pwedeng lumapit sa kanya at bayaran siya, di sana nakapagpa-facelift na yan, nakapagpagluta, gano'n, no? Binago niya na yung mukha niya, bumili siya ng bagong mukha. Hindi Mukha pa rin siyang dukha. Mukha pa rin siyang lumot sa imburnal. Walang nabago, ganun pa rin si Birador. Pero kahit na ganyan yan, mabait naman yan at napaka-loyal. Oops. Ouch. Speaking of loyalty, hindi ko naman sinasabi na kapag may mali, maging loyal na maging loyal. Pero mayroon tayong mga pagkakataon na kailangan nating tignan ang bawat sitwasyon na pwede nating maibalanse. Na pwede nating timbang-timbangin at i-adjust kung ano man ang kakulangan at ano ang pagkakamali na hindi na kailangan humantong pa para banatan mo ang isang tao, pabanatan mo ang isang tao kung hindi naman sila talaga ang direktang kaaway mo. Kung kaaway ni Ate Malu itong si Dr. Lab, sabi nga ng marami sa atin, di sana ang binanatan niya na lang ay si Dr. Lab. Kahit na magdikdikan sila na magdikdikan yan, wala tayong magiging problema sapagkat ito ay away nila. Ito ay sa pagitan nila lamang. Pero bakit Ate Malu, bakit nadamay itong sila Kalingap Rab at Kuya Bal? Of all those people, ninang ka pa naman, pagkatapos ganun ang gagawin mo, di sana mas maganda pa na inaway mo na lang ng direkta si Kuya Bal, si Kalingap Rab, para at least alam nila na ipinakita mo kung ano ang iyong nasa sa loob. Masama ang iyong loob. Hindi ba? Dapat ganon. Hindi ka ba napayuhan? Kasi parang hindi ka nakapag-isip ng tama. Si Bopil, pinakausapan ka. Pinagsabihan ka. Marami ang tao na nagmamalasakit sa'yo dahil sa pinagsamahan natin dito. Kahit naman ako, wala akong masasabi sa'yo. Kahit nung mga oras na ako pa ang presidente ng Karepa noon, pagdating sa proyekto, tayong dalawa ang nag-uusap at maayos ang ating mga ginagawa. Pero bakit ganito? Bakit nagkaganon? Dahil ba hindi ka nakakuha ng comfort sa Kalingap noon, sa laban mo kay Dr. Lab? At dito sa anti-Kalingap mo nakita yung pagmamalasakit? Natural lamang na magmalasakit sila sa'yo sapagkat yun nga ang intensyon nila na iparamdam sa'yo na hindi ka pinapahalagahan ng Kalingap kay Dr. Lab. Natural na gagawin nila yon na sila ang magpaparamdam sa'yo ng pagmamalasakit, ng comfort. Nakakampi sila sa'yo para iwan mo ang Kalinga, para masabi mo na mabuti pa ang anti-Kalingap. May malasakit sa akin. At yan nga ang nangyari. Ang nakakalungkot lamang, siguro lamang habang nasa Kalingap ka pa nun, lahat ng impormasyon na alam mo, ibinibigay mo sa mga anti-Kalingap. At walang kaalam-alam sila Kuya Bal, Kalingap Rab, na yung mga dumudurog sa kanila na anti-Kalingap, ikaw pala ang mastermind. Ikaw pala ang may kagagawan. Ninang, nakakalungkot isipin. Nahahantong tayo sa ganito. Ang katanungan lamang ngayon, hanggang saan, Ate Malu? Hanggang saan at hanggang kailan ka mananatili dyan? Hanggang kailan mananatili ang inyong samahan na anti-Kalingap na pinagpalit mo sa pamilya mo sa Kalingap? It's true na nasaktan ka sa laban mo kay Dr. Lab. Pero alam natin na dito sa social media, especially kapag ikaw ay naging isang reactor at vlogger, hindi naman lahat pwede mong iasa sa iba, sa mga kaibigan mo para ipagtanggol ka. Yes, may mga masasabi sila, may magtatanggol sa'yo, kahit papaano, somehow, pero hindi ibig sabihin nun na habang buhay, kailangan kang buhatin sapagkat the fact na pinasok mo ang mundo ng social media, dapat nakahanda ka na buhatin ang sarili mo. Dapat nakahanda ka na ipagtanggol
ang sarili mo sapagkat ikaw man din ay isa ring reactor. Huwag nating isisi sa iba kung bakit nababanatan ka. Huwag nating isisi sa iba kung sa tingin natin hindi tayo kinakampihan sapagkat mayroon tayong mga bagay o kanya-kanyang ginagawa na hindi naman lahat ng oras kailangan nating ubusin yung oras natin sa mga ganyang klaseng issue. Lalo na sa ating mga personal. Madaming dapat asikasuin sa kalingap. Bakit hindi yun ang inasikaso? Bakit napunta ka pa sa mga issue? At ngayon, dahil sa issue na yan, sinakripisyo mo yung iyong reputasyon. Sinakripisyo mo ang iyong pagkatao. At ipabira mismo sa mga anti-kalingap itong mga taong nagpapahalaga din naman sa iyo. Sila Kalingap Rab, sila Kuya Bal, ang kalingap.